I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hello Universe, it's me again. Shoutout sa inyo mga kababayan, Filipinos and OFW. Nung isang araw, nagkaroon po ng session dyan sa Senado. Ngayon, alam po natin, itong mga Duterte Black, wala na lang silang bukang bibig kung hindi yung pauwiin si Digong sa Pilipinas. Ngayon, mga kababayan, nag-file sila ng resolution, correct me if I'm wrong, tama yung sinabi ko, for house arrest para kay Digong. So, sabi po ng mga Duterte Black, naway mabigyan ng kaukulang atensyon. O, tingnan nyo, imbes ang dami-daming problema sa bansang Pilipinas, pero ang inaatupag ng Duterte Black, itong pagpauwi kay Digong at i-house arrest. So, nakikiusap ang Duterte Black sa pamumuno ng Senado na pag-usapan at mabigyan kaagad ng aksyon itong hiling ng Duterte Black na for house arrest kay Digong. Pero si Pangulong Marcos Jr. ang higit ang mas may kapangyarihan para matugon yung problema ng Duterte Black. Kanya lang, sa tingin ko, hindi ata mangyari yun mga kababayan, yung sinasabi nilang house arrest. Siyempre, di ba, hawak ng ICC si Digong at saka isa pa, sa lakas ba namang ebidensya? Di ba? Hindi nila mabibigyan yun. Kung yung interim release nga hindi naman pala totoo yun according to dating Senator Trillanes, yun pala ay haka-haka lang pala, no? Kumbaga fake news pala yun. Yun ang katotohanan. Kasi galit na galit sila kay Trillanos, lalo na si Pulong, saka yung magkapatid na Duterte, na sinasabi si dating Senator Trillanes daw ang pinadala sa dahek. Hindi naman po totoo. Ano man ang naging reason kung bakit nagpunta si Trillanes, hindi po natin alam. Pero it doesn't mean kung pumunta man siya doon ay utos ng Pangulo. Hindi po totoo yun. Mali. Kasi tandaan natin, sila Trillanes magdalo, tsaka yung iba pa, yung kamag-anak ng nabiktima ng EJK, ang nagsampa ng kay Digong ng kaso noong 2017. So dahil dito sa resolution na ito, nagkaroon po ng dahil dyan, para makita nyo dito kung sino po ang bumuto, no, dyan sa resolution ng Duterte Black. Ito, sabi po dito sa Politico, here's sabi niya, House Senators voted on Senate Resolution 144 requesting the International Criminal Court ICC to place the 10 former President Rodrigo Duterte under house arrest. The resolution pointed to former President Duterte advanced age and declining health as basis for request. Ayun ayan ang sinabi dito. So, dahil dyan mga bes, hindi ko alam kung ito po ay talagang idiretso sa ICC o dadaan pa sa korte. Hindi naman tayo abogado. Kung may abogado dyan, pwede niya i-correct. I-updates ko lang sa inyo para makita nyo kung sino yung mga senador ang bumoto rito na pumayag sa house arrest. Yun lang po ang ano ko dito. Bakit ko ipapaalam sa inyo, no? So, I think, ang pagkakaalam ko, dahil nakuha ang majority ng boto, ay hindi isasubmit yata yan sa DOJ, o kaya sa korte, pagkatapos ng korte, sa Pangulo, para mapermahan, then isumiti sa ICC. Correct me if I'm wrong guys, kasi wala akong alam dito, kasi ano to kumbaga hindi naman tayo abogado, pero yun ang sa tingin ko. Correct me if I'm wrong. Ito. So, yun mga kababayan, nakuha nila po ang favor. Ayan, 3 ang against, 2 ang abstain, 4 ang absent. Kahit 4 ang absent, kuha pa rin nila ang majority. So, ang tanong ko rito, mga kababayan, yan ba ay papayag ang ICC? Sa tingin ko hindi. Kasi, yung interim release nga, hindi nga nila pinayagan diba, mayroon tayong video, not yet nga Ibig sabihin, hindi totoo yung mga balita sa social media na pinayagan daw ng ICC. Malabo po mangyari yun.
Sa lakas ba naman ng ebidensya laban kay Digong, hindi nila kakatigan yun. 'Di ba? So, dahil dyan sa Resolution 144 na yan, dadaan kaya sa korte yan, mga kababayan, o kaya sa DOJ. So, I think, malabo mangyari. Kahit sabihin mo, kahit sabihin mo, nanalo sila, itong majority na ito, in favor nga, majority. Hindi mangyayari po yun, parang malabo. Yung interim release nga hindi na po hindi po pinakatigan ewan ko lang kung dadaan ito sa korte, mga kababayan, at saka sa Pangulo, hindi ko alam yun, wala naman tayo knowledge diyan, pero palagay ko hindi po, kung if ever nadadaan sa lamisa ng Pangulo ito, hindi niya po pipirmahan yan. Bakit kanyo? Kasi once na pinirmahan ng Pangulo yan, mga bes, isa lang ibig sabihin nun, Pilipinas na ang nag-request kasi Pangulo ng bansa So, I think hindi po mangyari yun. Totoo yun. Sa tingin ko lang palagay ko hindi papayag ang Pangulo. Siyempre, lakas ng ebidensya laban kay Digong Tsaka para sa akin, hindi gagrant yan ng ICC. Malabo mangyari yan. Mas malabo sa buga ng tubig, ng buga ng pusit. So, correct me if I'm wrong, mga kababayan, kung yan po ay dadaan sa korte o dadaan sa lamisa ng Pangulo, pero isa lang po ang sinabi, katulad po sa sinabi ko, hindi po dadaan sa lamisa ng Pangulo yan. Kasi once na dumaan yan, parang Pilipinas na ang mag-request. Correct me if I'm wrong. 100% ako dyan, hindi pipirmahan yan. 'Di ba? Baka diretso na lang yan doon sa ICC. Yung Resolution 144 yan. Senado lang naman yan. 'Di ba? Ewan ko ba dito sa mga Duterte block na ito? Anong mayroon sa mga pinaggagawa nila? Ewan ko, maraming senador na balimbing. Hindi ko alam kung kanino ka magtitiwala. Ay, ewan ko sa inyo. So, para sa akin, bahala ng Diyos sa kanila. So, yun mga bes. Ano po ang komento nyo dito? Kasi itong mga minsan, makikita natin, sa ibang mga senador, balimbing. Ang iba naman, pretending. Ang iba, sibuyas talaga. Ang iba naman, talagang todo kampi sa Kaysara. Ang akala nila, mananalo sa 2028. Expected na nila yan. Kasi ang katwiran nila, malakas si Sada. Diba? Malakas si Sara. Di, tingnan na lang natin. Yung iba naman dyan, bumoto in favor, para pampaluwag loob. Kasi alam din ng iba, kahit bumoto sila ng favor, hindi rin naman, hindi naman i-grant ng ICC yan Hindi naman papayag ang ICC. Yung interim release nga, hindi pumayag yan yung sinabi tungkol dun sa interim release. Sabi po ng Pilipinas Today tungkol po doon sa sinasabi nilang interim release na hindi naman po totoo na pumayag ang ICC. Sinungaling po ang mga dutae na nagpapakalat sa social media. Hindi po totoo yun Mga fake news yun, pampaluwag loob lang, kukuha ng simpansya sa mga mamayang Pilipino. Maniwala kayo dyan. Tinutula ng prosecution ng International Criminal Court, which is ang ICC, ang hinihiling interim release para kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na iginiit na flight risk umano ang huli. Tama! Sino mo naman stupido na bigyan mong interim release yan? Maniwala ka yan. Diba? Yan pa lang sinabi na ng ICC yan. Hindi tutol sila. Yun pa kaya, yung house arrest, maniwala kayo dyan. The prosecution has demonstrated through multiple filings that Mr. Duterte, if granted interim release, would be a flight risk. Yes. Di ba? Interim release, naku, saan naman siya ilalagay? Uuwi sa Pilipinas, sa ibang bansa? Oy, naku, wag na, oy. Baka mamaya mag-escape po. Totoo yun. Yan, Duterte pa yan. Si Digong pa, maraming mga taktika ang utak niyan. Is likely to interfere with the proceedings. Tama nga naman. Ewan ko ba dito sa mga to na ginugulo lang nila. Siyempre tumatakbo yung kaso, pinag-aralan, tapos puro sila singit-singit. Interim release, house arrest.
Masira ulo talaga eh. Oh. And may comment further crimes. Tama. Kaya sabi ko, 'di ba? Sino man yung sira ulong korte na bibigyan mo ng interim release yung isang taong kriminal sa kadami-dami po ng namatay nung panahon niya. Eh, 'di ba yung 3 counts of murder nga doon sa count 1 lang, yung dami, lalo sa count 2, count 3. Jesus, Maria Joseph. Mr. Duterte offer redacted in no will listens. The risk is present if granted interim release. Mababasa sa isinumiting dokumento ng prosecution na may pitsang September 29, 2025. Tama, 'di ba? May sa interim release na 'yan. Halimbawa, doon siya sa isang bansa. Sa wag ko sabihin, itong interim release na ito pag pinayagan ng ICC tapos doon siya sa isang bansa magpahinga o pagsamantalang tumira tapos nagkataon yung kanyang trials, di ba? So do you think sisipot kaya si Digong? Baka hindi na. Yan ang isa sa pinag-alala ng ICC. Siyempre hindi sila papayag. Kaya sabi ko, 'di ba? Maano yan mataktika yan si Digong. Na style niya bulok. 'Di ba? Hindi talaga i-grant yan So sabi dito, Mr. Duterte offered redacted is no way. Listen, the risk is present if granted interim release. Mababasa sa isinumiting dokumento ng prosecution na may pitsang September 29, 2025. Katwiran din nila na ang offer o mano ni Digong na nakalista bilang redacted ay walang ugnayan sa pagbibigay ng interim release sa kanya. The relevant test is whether the condition set forth in Article 58(1) of the of the statute remain fulfilled. Goes. Malabo mangyari. Yang interim release to dyan. Tama. Kung ano po yung batas ng yan, sa Rome Statute, yun ang sundin nyo. Hindi yung puro kayo puro kayo request alam nyo kriminal isang tao, pinagpipilit nyo pang gusto ilabas. Di ba? Sabi dito, nakasaad din sa dokumento na inantala umano ng kampo ni Digong ang proceeding sa kasong crime against humanity ng dating Pangulo. The defense has unnecessarily delayed the proceeding by waiting until 5 months after Mr. Duterte initial appearance to file its challenge regarding his fitness to stand trial. Yan nga yung mga style nila, yan ang isa sa mga taktika ni Digong. Para nga ma-postpone ang trials. Di ba, example sa ginawa ni Chis Escudero, yung forthwith, hindi niya naintindihan yun kahit abogado siya. Anong ginawa niya? Delay. Kaya yan ang ginawa uli ng kampo ng Dutae dito sa ICC. Delay. So I hope ang ICC wag masyadong makinig dito sa mga defense niya. Kung ano po yung dapat sundin na ayon sa batas ng Rome Statute, di yun dapat. Yan ang style nila yun kumbaga lalo parang hinaharang ang dating, sinasabotahe yung nakatakdang trials ni Dugas. Nako. Napuna rin ang iminumungkahi ng kampo ni Digong na redacted na posible umanong makaantala mula sa case proceedings. Given the significant delays caused by the defense, it cannot now in earnest point to a potential redacted delay to argue that the length of Mr. Duterte's pre-trial detention militates in favor of his release. See? Huwag nyo kasi igaya dyan ang batas na ang korte ng Pilipinas saka sa korte dyan sa The Hague, iba dyan. Diba? Pinagbibigyan kayo ng once na hindi na makakaulit yan. Supposed to be, diba, noong 23 ang trial niya. Hindi daw sa makataw because unfit. Pero mga kababayan, in fairness naman sa kanila, kahit hindi natuloy, tuloy pa rin ang pagbasa.
laban kay Digong 3 counts of murder. Oh, di ba? In fairness naman doon. Oh, kaya abangan po natin ito talagang itong paglilitis kay Digong sa araw na yan. So I think bago matapos ang taon. Oh, kaya ito na naman ang mga palabas ng mga dutae. Kaysa daw nagkaroon ng demensya. Oh, kaysa daw masakit ang paa dahil doon sa ingrown. Ay sus. Utak tae. Style nyo bulok. Oh, so yun mga bes, ano po ang kapalagayan nyo? Ayan. Iyak pa more. O yan ICC prosecutor tutol sa interim release ni Digong. He would be a flight risk. Tama! Oh, di ba? The prosecution has demonstrated through multiple filings that Mr. Duterte, if granted interim release, would be a flight risk. Yes, pag ginagrant niya nila, wala, iskapo na yan. Oy, is likely to interfere with the proceedings. And many comments further crimes giit ng prosecution ng International Criminal Court. Kaya nga yung mga ganyang taktika ng mga defense, mga kampo ni Digong, yan, kumbaga nakaabala yan sa paglilitis kay Digong. Kumbaga nila ba? Kumbaga hinaharangan nila para mapuspon ang mapupuspon. Titingnan nga natin kung hanggang saan kaya itong defense na ito sa mga ganyang klaseng taktika nila. Tingnan nga natin hanggang sa huli. At itong magiging desisyon ng ICC. Kaya anytime from now, malalaman na lang natin, ito na po yung pitsa para lilitisin na si Digong. Ma-fit man o hindi, basta lilitisin. Patay kayo ngayon. O, diba? Si, pala guys, si Garma, kahit pinahuli siya ng korte, ay tuloy pa rin ang pagtitistigo niya po sa, sa ICC. O, patay si Digong dyan. Kaya yung mga style ng defense, hindi uubra sa ICC yan. So, yan, mga best. Ito pa, yung sinabi ni Senator Risa Ontiveros. Ito pa, si Senator Risa Ontiveros. Dahil po dyan, sa Resolution 144 requesting for house arrest sa dating Pangulo, ito nagsalita si Senator Risa Ontiveros. Mga kababayan, talagang nasupalpal dito yung Duterte Black, harap-harapan sa loob ng Senado. Naloka ako kaya Madam Risa. Naku, ito, basahin ko sa inyo. Anong sabi po ng Bilyonaryo News Channel? Today is August 1, 2025. Hindi ko po in good conscience masuportahan ang resolution ito, sabi niya. Sabi ni Senator Risa Ontiveros, oppose the Senate resolution urging the ICC to place former President Rodrigo Duterte under house arrest, saying there is no indication the court neglects the health of detainees and stressing respect for justice and victims. Ayun, may punto po siya doon, 'di ba? Oo nga naman. Ikaw kung ako ang korte, bakit po kailangan ko pa bakit kailangan pa na mabibigyan ng kaukulang house arrest itong tao na ito kung alam din po natin na yung ginawa niya brutal sa EJK. 'Di ba? Ngayon, sa resolution ng 144 na yan ng Duterte Black, ang tanong ko, kumusta naman po kaya yung mga namatayan? 'Di ba? Yung mga namatay sa EJK. Ano 'yun? Thank you na lang ba? Hindi na bibigyan ng hustisya? Thank you very much na. Hindi pwede ang house arrest. Kailangan kulong para mabigyan ng kaukulang hustisya itong mga biktima, mga kababayan. Yan po ang katotohanan. Pagdating sa batas, walang sinisino-sinong edad yan. Matanda o bata, may ipin man o wala. Makulong ka kasi kriminal ka. Ganun lang yun. Ito, wala pong indikasyon na ang International Criminal Court ay nagpapabaya sa pagbantay sa kalusugan at kagalingan ng mga taong nasa kustodiya nila, si states. Totoo naman yun. Hindi mo na kailangan ang house arrest kay Digong. Bakit? Kasi nasa house arrest siya Maganda nga ang tinirahan niya Malambot na kama, di aircon,
kumpleto ang doktor, yung pagkain, laging chine-check yan si Digong. Baka mas malala pa pag nasa house arrest. Maganda pa nga yan, sa loob ng dahik nakakulong siya. At least nababantayan ng kalusugan. Magaling talaga mga doktor dyan, At saka hindi nila pababayaan yan. Tama naman si Senator Risa Ontiveros. Ito pa. Sabi niya, alang-alang sa pagrerespeto sa hustisya, fairness, tama nga naman siya. Kung anong nakasaad sa sa saligang batas or sa batas, dapat respetuhin. Respetuhin din ang hustisya para sa mga nabiktima. Dapat. At alala, noong ang mga buhay nila ay ninakaw at winasak, ipagpaumanhin ninyo, Mr. President, at aking mga kasama, hindi ko po in good conscience masuportahan ang resolusyong ito, sabi ni Senator Risa Ontiveros. Tama nga naman, nasupalpal ang mga Duterte Black naman yan. Ika nga, nasupalpal ang mga Duterte Black dyan sa sinasabi niya dito sa words na ito. At alaala nung ang mga buhay nila ay ninakaw at winasak. Sana dinugtugan niya ni Digong. Sa EJK, di ba? Ngayon nakafocus ang Duterte Black kay Digong. Kumusta naman kaya yun sa mga namatay sa EJK? Sabi ko nga, thank you na lang. Hindi na po bigyan ng hustisya. Hindi naman po pwede yun. Kung ano po yung batas, yun po ang dapat sundin. Di ba pag nagkasala, dapat parusahan. Yun. Kaya yan, yung mga Duterte Black, nakakahiya kayo. You see, wala din pag-iisip yung mga ibang abogado hindi, walang isip din yung mga ibang senador. Bumuto sila. Kung ako ang senador, ipagmumuka ko sila. Sasabihin ko talaga dyan sa harap-harapan. Against ako sa resolusyon na ito, sapagkat yung mga namatay sa EJK ay kawawa ang kanilang buhay. Kumusta naman kung ikumpara mo kay Digong? Sasabihin ko talaga yan. Para masuplak yung mga Duterte Black. Diba? So yun mga best. Ano po ang kapalagayan nyo? See you again on my next upload. Kayo na pong malang magkomento. Thank you for watching. Don't forget to like and follow me guys. Bye. Yan bagus. God bless Philippines.